Alam mo kaibigan, hindi naman lahat ng diabetic ay maraming bawal, no? May mga pagkakataon naman na pinapayagan tayong kumain pero in moderation mga kaibigan, no? So tulad nitong Ferrero Rocher mga kaibigan, ito ay chocolate at kailangan nating i-testing kung ilan ang magiging increase, no? Ilan yung palpitation ng ating heart. Kasi kailangan din natin malaman kay medyo nagbibigay din to ng pagtaas ng heart rate minsan, no? Kasi tulad sa akin, isa akong open heart surgery survivor. So, ingat na ingat ako sa mga pagkain. So, kailangan natin i-monitor mga kaibigan. So, samahan niyo ako ngayong hapon mga kaibigan dahil bihira na tayo makapag-video, no? Pero ngayon sisikapin natin na makapag-upload tayo para ma-share naman natin yung ating experience, no? Tungkol sa pagiging open heart surgery survivor at isang diabetic mga kaibigan. So, tumaas ang ating blood sugar, no, nitong mga nakaraan, yung ating HbA1c dahil napabayaan ko, no. Pinagbawal ako sa mga madadahon tulad ng mga green leafy. So, ang spirulina ay green leafy, pero ngayon ay susubukan ko dahil konti lang naman ang ating inumin. Pumayag naman ang ating doktor na pwede naman siya basta consistent lang mga kaibigan, no? Itong ating spirulina, iinumin ko ulit, no? Simula nang tinigil ko kasi ito ay tumaas ang ating blood sugar. So, ito na mga kaibigan, no? Bago tayo kumain ay kukunin ko muna ang aking blood pressure. Ayan, so ito. Para alam natin kung ilan ang increase ng ating blood pressure. Ito mga kaibigan. Ayan. Okay? So, ang ating heart rate, ang ating blood pressure ay 130/90 or 131/87 mga kaibigan. Ang heart rate natin ay 78, no? Nakikita nyo? 78 per minute, no? Okay? Magsusukat naman tayo ng ating blood sugar mga kaibigan. So, bago tayo kumain, okay na mga kaibigan, ito na. Ayan mga kaibigan. Ito na ang ating blood sugar ngayon. Bago kumain. Ayan. 119 milligram per deciliter mga kaibigan, no? Bago tayo kumain nitong Ferrero Rocher mga kaibigan. Ayan, no? So kakain tayo 3 piraso mga kaibigan, ha? 3 piraso ang kakainin natin. 119 ang ating blood sugar. 3 ito mga kaibigan, 3. No? So, ubusin lang natin yon para malaman natin kung ilan ang itataas, no, ng 3 Ferrero Rocher. Ayan. Masarap din talaga mga kaibigan. Ayan. Kung ano ba? Tapat mga kaibigan. Mga kaibigan, naubos natin yung 3 Ferrero Rocher. 322. Mga kaibigan. 1 hour tayo maghintay mga kaibigan, no? Para makita natin kung ilan talaga yung magiging increase. So ngayong 4:22 ay susukatin natin ang ating blood sugar at aalamin natin kung ilan ang mga naging increase, no, ng ating heart rate at siyempre yung ating blood pressure mga kaibigan, no. Ayun mga kaibigan, habang hinihintay natin, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience natin after tayo na open heart surgery, no. So maraming mga tao dyan na may nararamdaman na sa puso. Ang isang mai-advise ko lang para maagapan, ipa-check up nyo na kagad mga kaibigan, no? Kung may budget kayo, mas maganda magpa-2D echo. At kung mayroon pang budget, magpa-angiogram mga kaibigan. Kasi doon nakikita talaga, no? Kung saan may diferensya. Kung kinakapos ka, hinihingal ka, kunting bagay lang, so maaaring ang problema mo ay bara sa ugat or ang problema mo ay ang mga balbula mga kaibigan, no? Yung aortic, yung mitral, so at saka yung ugat na binabypass, no? Yun naman ngayon ay libre na sa PhilHealth, may bayad na ang mga ganyang operasyon. Kailangan mo lang talaga muna magpa-konsulta. No? Alam niyo mga kaibigan, napakahirap ng may sakit
tulad ko, no? Kagagaling ko lang nagpa-check up mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung ating mga gamot, no? Mga gamot na minimintin natin ngayon. 9 na piraso itong mga kaibigan, no? Yan, pinagsama-sama ko na. Ano? Ayan. So, ang dami nito, no? Ito yung mga maintenance natin, no? Para sa ating nararamdaman, ating sakit na sa puso na naopera tayo. Mga kaibigan, iba-ibang klaseng gamot mga kaibigan. Ito yata, ito lifetime na ito, itong warfarin mga kaibigan, no? So, iniinom natin to araw-araw. Kailangan talaga. So, ganun kahirap mga kaibigan pagka mayroon kang ng sakit. Pero kahit pa paano ay natulungan tayo, nadugtungan ng ating buhay, no? Dahil sa maaga pa, kahit pa paano ay na-discover natin na mayroon pala akong aortic valve problem. So, kailangan palitan dahil maliit na siya. So, ito ngayon, 1 year and 5 months mga kaibigan. Ito pa rin ang ating mini-maintain. Yan. Ibang klase ng gamot yan mga kaibigan, no? Yan. Marami to. Yan, itali ko lang. Pang 2 buwan ko ito na budget mga kaibigan kasi hindi ako basta-basta makakapunta sa Maynila. No? So, ito talaga lahat. Yung ating mga gamot na iniinom, maintenance. So, talagang kailangan inumin hanggat hindi nakiklear ng doktor na okay na. Pero mayroon dito pang habang buhay talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung warfarin mga kaibigan. Yan. Madaming umiinom naman ito, yung mga naoperahan. At alam nyo, yung mga bawal na masasarap talaga ay hindi ko na matitikman habang umiinom tayo nito. Yung gulay, yung mga pagkain na mataas ang vitamin K. Mahigpit na pinagbabawal sa atin yan bilang isang open heart surgery survivor. So mga kaibigan, habang maaga, kung may pagkakataon, umiwas kayo sa mga bawal. So mga kaibigan, hanggat maaari ay habang maaga pa, kung may nararamdaman ka, magpakonsulta ka. Yung sakit kasi natin mga kaibigan, hanggat hindi na operahan, parang time bomb yan mga kaibigan, no? Hinihintay lang kung kailang sasabog. Lalong-lalo na kung ikaw ay diabetes. Kung ang isang tao ay diabetic na, ang komplikasyon talaga puso. Pagka puso na ang namumroblema, diretso na yan, papunta na rin sa kidney. Kung hirap na mag-pump ang puso, nanghihina na, pati kidney mo, yung mga nerve, ayan, piktado na yan mga kaibigan. So marami ng pangyayari na binabaliwala lang, no? Mga kaibigan natin, binibigyan ko ng advice na diabetes ka na, kailangan mo nang magbawas ng mga pagkaing bawal. Ang sinasabi lang lagi, may gamot naman mga kaibigan. No? Kahit na may gamot ka kaibigan, hanggat maaari, iwasan mo talaga yung bawal. No? Basta, kung ikaw ay nanghihina, umaakyat, nahihingal, kinakapos ng hininga o nagsalita, malamang sa puso na yan mga kaibigan. Kasi yun yung naramdaman ko talaga. Pero sa akin, nakadalawang atake. No? Year 2023 at saka 2024. Magkasunod 2 taon. Nagpa-opera ako 2025. Sabi ko baka yung pangatlo ay hindi na makaya, na hindi na kayanin. So yun nga. At kailangan talaga ng malaking financial pira. Lalong-lalo na kung matapos ang operasyon, yung maintenance mga kaibigan. Kung nakikita nito ngayon mga kaibigan, no? Ganun kadami ang ating maintenance. Talagang kailangan mo ng pira. Kailangan mo talaga ng pira mga kaibigan. No? So ako ngayon ay nagbablog ako para ma-share ko at kahit pa paano kung matutulungan niyo ako, ma-share nyo rin, ma-subscribe nyo kung baguhan ka lang. At wag mo rin kalimutang i-share para magbigay tayo ng awareness, no? Na mahirap talaga ang may nararamdaman at may karamdaman at kasalukuyang naggagamot, no, mga kaibigan. At naniniwala naman ako na tayo ay gagaling, no? Dahil nga
ang dami na nating pinagdaanan mga kaibigan. No? Simula sa taasang blood sugar, at ngayon ay pinagbawalan tayo ng mga green leafy vegetable. Pero itong spirulina, dahil ang hindi naman totally bawal, basta consistent lang mga kaibigan, no? Kung ilang grams yung iniinom natin, yun na yun araw-araw, hindi pwedeng hindi or mabawasan. So, lagi akong iinom nito mga kaibigan. So, abangan natin within 1 hour mga kaibigan after tayo kumain ng Ferrero Rocher. Ayan. Ayan mga kaibigan, no, naka 1 hour na tayo after nating kumain ng 3 pirasong Ferrero Rocher mga kaibigan. So ito na, no? Susukatin ko muna ang aking blood pressure mga kaibigan kung ilan ang tinaas. At saka pati yung ating heart rate dahil nga titingnan natin kung nagpalpitate tayo o hindi. Okay? Si chocolate nga yan, mayroon siyang minsan nagpapalpitate tayo. Ito na. Yan. Kita ba dyan? 131 tayo kayo na. 131/87 mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. 120/81. So normal naman. At ang ating heart rate ay hindi naman nagbago mga kaibigan. Bumaba pa nga ng konti. Okay? So ito na ang ating blood sugar ngayon. Okay, ito na. 131 kanina. Ayun mga kaibigan, 153. So nag-increase ng 22, no? So 22 mg per deciliter lang ang increase mga kaibigan. 3 Ferrero Rocher ang kinain natin, okay? So maraming salamat mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang at paki-share ng ating video, paki-like and comment na rin mga kaibigan kung ano ang inyong pwedeng review sa atin, no? So gagawin natin ngayon 1 hour na. So lahat ng mga na-review natin na 30 minutes ay uulitin natin ngayon, no, sa 1 hour na para makuha natin yung pagkakaiba ng 13 minutes to 1 hour, okay? So maraming salamat.